Ngayong araw nga ay pupunta kami sa ilog. Kasama tong dalawang bugok na to. Ewan ko ba sa dalawang to kung anong nakain nila at bigla-bigla na lang silang nag-aaya. Diyos ko, ang init-init ng panahon. Tapos wala pa kaming helmet. Fast forward ko na nga at malobat na yung cellphone ko at hindi ko naman kasi inaasahang aalis kami. Bigla-bigla na lang akong pinuntahan sa bahay, nananahimik yung katawang lupa ko, tapos inaya akong mag-ilog. Kaya nga naman hindi prepared ang Eya na yan, lobat yung cellphone niya, kaya bitin-bitin ang kanyang pag-video. So bali yan nga pala yung kumari kong nag-aya. Kararating lang niya kasi galing ibang bansa, kaya gusto naman niyang mag-jamming-jamming daw kaming tatlo. Paparinig ko sa inyo kung gaano kami kaingay, kahit tatatlo lang kami. Ay, mga mandarambot. Mandaragis. Rico. Kung sino pa yung maliit, yung pa kasi pinakalaking may dala. Dito para manak. Ito na lang yung bingwit mo dun. Dito tayo. Ang hina nila, yun nga yung lilim. Paano tayo bababa dyan? Okay, dun sana ka nagbukas ako kanina. Mabab malalim ba? Oo. Dali, bibigod na ako. Siyempre malalim ako. Andali. Ako naman. Ay, tanga, malalim dyan sa part na yan. Oo. Dali mga. Galing naman kasi. Malalim dyan. Malalim. Dito tayo. Aray ko, init pa. Aray. Bilis, ang init. Isa pa. Pagkarating nga namin dito ay dali-dali naming inaayos ang aming mga upuan. Para makakain na at makapagpahinga at para makaligo na. Grabe, sobrang pudot ng panahon. Habang nagsiset ka kami dito ay sinabi ko sa kumari ko na videohan naman ako para naman makita ako sa video namin. Voice over ba to? Naging cameraman kasi ako ah. Ah, naka-play ba to? Okay na yan. Ay, nabasa ko. Bakit nabasa? At pagkatapos nga namin ay nagganda-gandahan mo ng A-above na yan. Na para bang pag-aari niyang buong ilog na yan. Tapos dito sabi ko sa isang kumari ko iikot niya yung video para naman lahat kami magganda-gandahan. At pagkatapos nga naming magpahinga dyan ay kumain na rin kami para naman makaligo na kami. Habang kumakain nga kami ay pinagchismisan lang namin ng very light yung aming kapitbahay para naman may pag-usapan kami. Tapos pinag-uusapan namin dito kung sino unang matapos kumain siyang mag-uurong. Dahil nga unang natapos kumain tong aking kumaring galing ibang bansa ay siya ang mag-uurong. Abay, grabe namang maghugas yan. Parang may sama ng loob. Pagkatapos nga mag-urong ng kumari natin ay napag-desisyon na namin magbabad-babad. Na para bang mga itik na tuwang-tuwa sa tubig. Bali 1 PM nga yan, katirikan ng araw. Pero kahit ganun pa man, enjoy pa rin namin yung araw na yan. Bali, sobrang tagal na rin kasi yung last na ginawa namin to. At dahil nga matagal sa ibang bansa yung aking kumare, ngayon lang ulit namin na ulit. Napag-isip-isip nga namin dyan na mas maganda siguro yung lalangoy-langoy kami para naman mas masaya. Kaya naman dali-dali na kaming lumipat ng aming pwesto. Pumunta kami sa kung saan mas malalim ang tubig, syempre. Alam nyo mga mare, hindi naman natin kailangan ng maraming pera para magsaya. Pero sa mga oras na yan ay hindi mapapantayan yung saya namin. Kahit wala kaming gaanong maraming baon, sobrang saya pa rin namin. Enjoy pa rin namin yung mga oras na magkakasama kaming magkukumare. Dito nga ay napagdesisyon na naming magtanggal ng damit kasi wala naman tao. NANI?! At bigla na naman pong sinapian yung isa naming kumare. Ewan ko ba kung bakit bigla-biglang sinasapian yan. Kaya naman hindi namin maiwasang tumawa na lang ng tumawa basta kaming tatlong magkakasama. Bali na sa 3 hours din kaming nagbabad dyan habang nagkwekwentuhan. Sabi nga nila, minsan ka lang mabuhay, sarapan mo na. Hindi naman porke wala kang pera, hindi ka na pwedeng magsaya, diba? Kaya nga pailog-ilog na lang kami kasi yun lang naman ang alam naming libre. Sabi nga ng mga kumari ko, ilipat ko daw yung camera at sobrang layo daw. Kaya naman dali-dali ko na tong inilipat para mas malapit nga naman yung camera sa amin. Pagkatapos nga naming magbabad dyan ay napag-isip-isipan na rin naming umuwi. Baka kasi sobrang masunog kami dyan, baka hindi na kami makilala ng aming mga kapitbahay.
Bali, hindi ko na nga nakunan kung paano yung pag-uwi namin dyan mga mare. Hindi naman kasi prepared ang Eya at bigla-bigla na lang inaya nilang mag-ilog. Kaya naman lobat yung cellphone ko nung pumunta ako dyan. Kaya ito na lang yung maiksing pag-uwi namin. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye!